Good morning po. Oy, parang gusto pang magbakasyon ah. Good morning. Ayan, no? Kasi kahapon na-extend yung inyong weekend dahil walang pasok kahapon. Kaya sigurado excited kayong pumasok ngayon. Tama ba? Parang hindi pa din. No? Kuya York, mukhang ayaw pang pumasok. No? Gusto niyo na ba pumasok ngayon? Parang gusto pa rin kayo pagpahingahin ng panahon. May araw na, no? Hindi na katulad kahapon, ulan ng ulan. Ngayon may araw na, kaya mag-start tayo ng trabaho na nagpapasalamat sa Diyos. At ito yung unang araw ng linggong ito na tayo ay nananalangin at humihingi ulit ng paggabay ng Diyos bago magsimula itong buong linggo. Kaya tayo ay nagtitipon para unahin lagi ang Diyos sa lahat ng ginagawa natin sa ating buhay. Maraming nangyari sa mga nakaraang araw at siguro mapapansin ninyo pag nagbukas kayo ng mga TV o kaya ay nakinig kayo ng mga balita, talagang may mga lugar na talagang apektado ng bagyo. Talagang mahirap para sa kanila yung binabaha, no? Kagabi bago ako matulog, mayroong 7.1 na earthquake sa Colombia, no? Hindi ko alam kung nabuksan nyo na yung TV, no? Biglang may isang simbahan, bumagsak yung bell tower, no? Talagang malakas yung lindol, kaya nasira at maraming mga building ulit yung bumagsak. Pero malayo sa atin, no? Sa Colombia. Pero kahit pansin natin sa Pilipinas man o sa ibang bansa, nakakaranas ng mga kakaibang, at pambihirang mga pagsubok ng buhay. Sa atin, may mga simbahan halos hindi nakapagmisa ng linggo dahil lumubog yung mga simbahan, lalo na sa gawing Pampanga, sa Bulacan, no? Di ko alam sa inyo kung may nanggaling pa sa Bulacan o sa Pampanga bago pumasok ngayon, halos hindi nakapagsimba at nakapagmisa kasi lumubog yung simbahan. Sabihin, pinasok ng tubig yung loob, kaya walang misa. Pero yung mga tao gustong-gusto pero hindi makapagsimba. Kaya pag inisip natin, maraming nangyari sa buong mga nakaraang araw, pero nandito pa rin tayo. At pag pinagnilayan natin yung mga nakaraang araw na yan, mga simpleng detalye ng buhay, pero masasabi natin, mabuti ang Diyos sa atin. May mga pagkakataon na minsan nahihirapan tayo, pero may mga pagkakataon na inilalayo tayo ng Diyos sa kapahamakan. At ganun kabuti ang Diyos. Kaya pag inisip natin, katulad ng narinig natin sa mabuting balita, nung nagtanong yung mga alagad, Panginoon, sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Siguro pwede nating sabihin, ang pinakadakila sa lahat ay Diyos. Siya ang pinakadakila sa lahat dahil napakabuti ng Panginoon sa ating buhay. Pero dahil natatanggap natin yung kadakilaan ng Diyos, yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin, marahil maaari nating tanungin, ano ba ang dapat nating gawin para maging dakila sa Panginoon? Siguro pag inisip natin, Panginoon, sino ang pinakadakila? Diyos lang ang pinakadakila sa lahat. Pero pwede rin nating tanungin, paano tayo magiging dakila sa Panginoon? Ano ba ang dapat nating gawin para maging kalugod-lugod din tayo sa Diyos? Ano ba ang dapat nating gawin para maging karapat-dapat tayo na pagharian ng ating Panginoon? At ito marahil yung magandang sagot ng Diyos. Kung gusto mong maging dakila sa akin, dahil nakikita mo ang halaga ko sa buhay mo, nakikita mo yung grasya na ibinibigay ko sa iyo, ang turo lang ng Panginoon, tumulad ka sa isang bata. No? Katulad ng isang bata. At pag inisip natin, bakit kaya sa bata inihahalin tulad ng Diyos ang pagiging dakila? Kung gusto ko maging dakila sa Panginoon, bakit kaya katulad ng isang bata? Kayo po, pag inisip ninyo, ano ba ang meron sa bata? Bakit sa isang bata ihahalin tulad ang pagiging dakila? Hindi ba pwedeng sa medyo matanda na,
Hindi ba pwede sa medyo magaling, sa marunong, sa malakas, sa matatag, no? Bakit sa bata? Pag bata, lampa, no? Mahina, di ba? Kaya nga minsan sasabihin natin, gusto ko lang lumaki kasi gusto ko nang matutong mag-drive, matutong pumunta kung saan-saang mga lugar. Minsan pag iniisip natin, mas maganda pag matanda na, pag medyo may alam na, mas nagiging malakas. Pero ang Panginoon, bumabalik sa isang bata. Hindi gusto sabihin ng Panginoon, tumulad ka sa isang bata na yung ibig sabihin ay maging isip bata. Hindi po yan yung tinutukoy ng Diyos. Ang tinutukoy niya ay yung katangian ng isang bata na marunong magpakumbaba, marunong magtiwala, marunong umasa, at handang tumanggap. Ang bata ay hindi nagyayabang sa kanya, na kaya niya ang lahat. Alam niyang kailangan niya ang kanyang mga magulang. Ganoon din dapat ang ating relasyon sa Diyos. Kailangan natin ang Panginoon. At marahil, yan ang gustong sabihin ng Panginoon sa atin. Kahit na tayo ay tumatanda, kahit na tayo nagkakaroon na ng lakas, kahit sasabihin natin marami na tayo natututunan sa mundong ito, independent na ang tingin natin sa ating sarili, minsan sasabihin pa rin natin, kailangan natin ang tulong ng Panginoon. Sa buhay natin, hindi po pwedeng wala ang tulong ng Diyos. At ganyan daw po ang ugali ng isang bata. Laging humihingi ng tulong sa kanyang magulang dahil alam niya, hindi niya kaya ang lahat. At pag tinanong po ninyo ang inyong sarili, kaya mo na ba ang lahat? Magagawa mo ba ang lahat sa buhay mo? Siguro ang sagot din natin lahat, hindi. Bakit? Dahil bilang tao, limitado ang ating kakayahan. Limitado ang lakas, limitado ang isip, maging ang talento natin kulang. At wala tayong maipagyayabang sa Diyos dahil lahat ng mayroon tayo ay galing din sa Diyos. Kaya pag inisip mo, magiging dakila ka ba sa Panginoon kung magmamataas ka sa Diyos? Magiging dakila ka ba sa Panginoon kung ipagmamalaki mo sa Diyos ang lahat ng mayroon ka ngayon? Maging estado ng buhay? Hindi. Bakit? Kasi lahat ng ito pwedeng mawala. At kapag nawala ang lahat ng ito, kanino ka lalapit? Kanino ka hihingi ng tulong? Sa Diyos. Kaya sasabihin ng Panginoon, dapat marunong ka pa rin magpakumbaba. Kahit marami ka na, kahit mataas ka na, marunong ka pa rin magpakumbaba. Kahit alam mo na ang lahat, marunong ka pa rin magtiwala. Kahit alam mo mayroong kang kakayahan, marunong ka pa rin umasa. At handa mong tanggapin sa iyong sarili na hindi mo pa rin kaya ang lahat ng bagay na ibinibigay ng mundo. Kaya nga mga kapatid, mahalaga itong ipaalala sa atin ng Panginoon. Hanggat nabubuhay tayo sa mundong ito at sasabihin mo, paano ako magiging mabuti sa harap ng Panginoon? Paano ako magiging dakila sa harap ng Diyos? Ipapaalala sa iyo ng Panginoon, tumingin ka lagi sa katulad ng isang bata. Balikan mo lagi yung panahon na ikaw ay bata. Nakikinig sa magulang, sumusunod sa magulang, at gumagalang sa magulang. Kapag ganyan ang iyong pananaw, kahit sa buhay mo ngayon na matanda na, sasabihin mo pa rin, hindi ako magmamataas sa harap ng Panginoon. At pangalawa, itinuturo din sa atin ng Diyos na bawat isa sa atin mahalaga sa Panginoon. Ito yung pangalawang bahagi ng mabuting balita. Huwag natin hahamakin ang isa man sa bawat isa sa atin. Dahil bawat isa sa atin mahalaga sa Diyos. May kahinaan man yan, mahalaga yan sa Diyos. May kagalingan man yan, mahalaga yan sa Diyos. Mataas man ang kanyang narating sa buhay, mahalaga yan sa Diyos. Wala mang narating sa buhay, mahalaga pa rin sa Diyos.
Kaya nga maganda yung mensahe ng Panginoon sa atin sa pangalawang bahagi ng mabuting balita. Nung mayroon siyang 100 tupa, nawala yung isa. At yung isang iyon, hinanap pa rin ng Panginoon. Kahit yung may 99 pang natitira. Pero pansinin ninyo, yung 99, hindi naman iniwan ng Diyos at pinabayaan. Bago niya hanapin yung isang nawawala, nilagay muna niya sa isang maayos na lugar yung 99, pinakain at nasa isang safe na lugar. Para kahit umalis siya, hindi maghihiwa-hiwalay yung 99. Alam niya at hindi siya matatakot na mawawala yung isa sa mga yon. Gumawa muna siya ng paraan na maayos yung karamihan. At nung maayos na yung karamihan, saka siya pumunta at hinanap yung nawawala. Bakit kinakailangan gawin ng Diyos ito? Bakit kinakailangan panghanapin yung isang nawawala? Pwede namang pagtiyagaan na yung 99, pabayaan na lang yung isa lang naman yun. Hindi naman siguro kawalan na yung isa lang yung nawawala, may natitira pang 99. Mga kapatid, yan ang sinasabi ng Panginoon sa mabuting balita. Kahit yung isang yon ay mahina, mahalaga pa rin yon sa Panginoon. At hindi niya pababayaan ang kahit sino man na ibinigay sa Kanya. Dito makikita natin kung gaano kamahal ng Diyos ang bawat isa. Kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Kung gaano tayo kahalaga sa Diyos. Kung paanong bawat isa sa atin kinikilala ng Diyos, tinatanggap ng Diyos at niyayakap ng Diyos. Pansinin ninyo, si Jesus mismo sa talinghaga, siya yung pastol. Sa marami niyang inaalagaan, kahit mawala ang isa, hahanapin niya ito. Napakagandang aral para sabihin, hindi tayo kayang sukuan ng Diyos kapag tayo ay nawawala sa Kanya. Kapag tayo ay nagkasala, lumalayo tayo sa Diyos. Nanghihina ang ating pananampalataya o nawawalan tayo ng pag-asa. Hindi ibig sabihin na iniwan na tayo ng Diyos. Sa halip, hahanapin tayo ng Panginoon. Minsan tayo ang nawawalang tupa. At minsan naman tinatawag tayo ng Panginoon upang maging bahagi ng paghahanap sa isang nawawalang kapatid. Pansinin ninyo, hindi man kayo ang nawawalang tupa, pero ikaw mismo ang tinatawag ng Diyos para hanapin ang nawawala mong kapatid. May mga tao kasing lumalayo ng simbahan. May mga taong nasasaktan. May mga taong nawalan na ng tiwala. May mga taong nagkamali at nahihiya ng bumalik. Sila yung mga taong kinakailangang tulungan. Hindi dapat hinuhusgahan. Ayaw ng Diyos na ang kapwa mo kapag nagkamali, huhusgahan mo, sesermonan mo, pagagalitan mo. Ang gusto ng Panginoon, hanapin, pakinggan, tanggapin, patawarin, at anyayahan mo ulit na bumalik. Yan ang nais ng Diyos sa atin. Kapag ang Diyos ang tumawag sa atin, kahit nagkamali ka, hindi ka sesermonan ng Diyos, tatawagin ka niya at ibabalik ka niya sa karamihan. Mga kapatid, ang simbahan ay hindi lamang para sa mga taong perpekto. Ang simbahan ay tahanan ng mga taong patuloy na hinahanap, ginagamot, pinatatawad at binabago ng Diyos. Kaya nga sa araw na ito, 3 bagay ang maaari nating dalhin. Una, tinuturuan tayo ng Diyos na magpakumbaba. Matuto tayong umasa sa Diyos tulad na isang bata sa kanyang magulang. Pangalawa, mahalaga tayong lahat sa Panginoon. Bawat isa sa atin, ituring ninyo ang bawat isa na mahalaga sa Diyos. Kaya dapat
laging nandoon ang respeto. Huwag natin hahayaan na may isang nawawala. Itinutulak natin palayo. Bagkus tingnan natin ang bawat isa na mahalaga sa Panginoon, kaya dapat nating ingatan at tulungan at respetuhin. At pangatlo, huwag tayong sumuko kapag mayroon isa sa atin ang lumalayo. Hayaan nating tulungan ang bawat isa na maibalik at mailapit sa Panginoon. Maging instrumento tayo ng Diyos na ibinabalik natin at tinutulungan natin ang ating kapwa na mapalapit sa Panginoon. Kaya nga mga kapatid, ang tunay na dakila sa kaharian ng Diyos ay hindi yung mga taong mapagmataas o may narating na sa buhay, kundi ang mga marunong magpakumbaba, magmahal, maglingkod, at maghanap sa mga nawawala. Kaya nga sa ating pagpapatuloy ng buong isang linggong ito, sana maipakita natin sa Diyos na tunay nga tayong karapat-dapat at dakila sa Kanya. Dahil ipinakita natin sa harap ng ating mga kasama na gumagawa o nagtatrabaho dito na tayo ay tunay na nagpapakumbaba sa isa't isa. Tumatanggap at gumagalang sa bawat miyembro ng ating pamilya. Amen.